Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng 1PH. Tungkol ito sa reaksyon o pahayag ni Congressman Arnan Panaligan ng 1st District of Oriental Mindoro sa mga expose ni Senator Lacson kanina sa isang privilege speech sa Senado. Nanindigan si Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na wala siyang kinalaman sa flood control projects na iniuugnay sa kanya ni Senator Ping Lacson. Giit niya, ang Department of Public Works and Highways aniya ang nagdidesisyon kung kanino mapupunta ang mga proyekto. Dagdag pa niya, hindi siya ang proponent ng mga flood control projects na binanggit. Itinanggi rin ng kongresista na may personal siyang connection sa mga kontraktor na tinukoy ni Lacson. Gayunman, inamin niyang kilala niya ang Sunwest Construction ni Saldico na may mga proyekto sa kanyang distrito. Alam nyo na. Sa huli, sinabi ni Panaligan na wala siyang tinanggap na kickback mula sa anumang flood control projects. Ito na. Todo tanggi na sila. Basta, maraming isiniwalat ni Senator Lacson kanina sa Senado tungkol sa mga guni-guning project sa 1st District ng Oriental Mindoro. Kung hindi man guni-guni, substandard. Kabisado ko yung mga lugar na binanggit ni Senator Lacson dahil matagal akong na-assign sa Mindoro. Ang headquarters namin sa Nauhan, Oriental Mindoro. Kaya yung mga Mulawin, Mag-asawang Tubig, yung mga binabanggit niyang lugar, napuntahan ko lahat ng mga yan. Ito, pakinggan ninyo yung privilege speech ni Senator Lacson kanina. Parinig ko lang. Sa mga residente ay sinimulang gawin ngayong taon, 2025 lamang. Ibig sabihin po, ang pondo nito ay nasa taong 2025, hindi 2024. Sigurado kami sapagkat iba ang contract ID nito base sa DPWH billboard na inyong nakikita sa screen. Kinumpirma din po ng mga residente na walang flood control project na ginawa sa lugar noong 2024. Yun. Ang malaking tanong, ano ang riverbank protection structure na pinonduhan at sinasabing completed dito? Ito po bang nakikita nating puting pader sa screen? Pader nga po yan, Sir President. Perimeter fence ng subdivision. Mr. President, sari-saring gimmick, makapandaya lang ng milyones sa kaban ng bayan. Magtungo tayo sa susunod na barangay, Mr. President. Lula ng bangka, binagtas ng aking mga staff ang barangay Papatnin upang hanapin ang riverbank protective structure na pinondohan noong 20... Yan. So, marami siyang expose at nakaka-inspire itong ginagawa ngayon ni Senator Lacson. Wala silang kawala. Okay, ito pa yung dagdag na pahayag ni Congressman Panaligan. Nakakalungkot na nadawit ako sa speech na yon ni Senator Lacson na hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na makuha ang ating side. Ang DPWH ang nagplano, nagbid at nag-award sa contractor. Wala tayong say doon. Anyway, karapatan ni Congressman Panaligan na depensahan ang mga sarili niya, kailang bahala na tayo, taong bayan, kung maniwala sa kanya o hindi. Basta kung naniniwala ko, halos parehas ang revelation ni Senator Lacson at Mayor Magalong. Umaabot ng 40% ang napupunta sa proponent
o yung politiko na naghanap ng pundo. So, sinasabi ngayon dito na wala siyang kinalaman, wala siyang kickback. Ay malalaman natin sa susunod na mga araw, lalo na sa investigation ng Blue Ribbon Committee. So, totoo, DPWH ang gumagalaw, kaya lang, hindi man, nagre-reklamo na ang DPWH dahil ang daming isinisingit sa budget nila na wala naman silang kinalaman. So, ang tanong, sinong nagsingit? Mga lawmakers ng mga congressional district. Siningit. Kaya, umamin si DPWH Secretary Manuel Bunuan na nahihirapan sila na i-implement ang mga flood control projects na isiningit ng mga kongresista. Dahil walang evaluation, walang engineering design whatsoever, basta lang isiningit. Ang daming problema. May problema sa right of way, may problema dahil madadaanan ng project is may mga residential areas. Ay, nako. So, ito na. The end is near. And now, the end is near. And so I face the final curtain. Ito. Yung mga contractors na yan, o kaya mga politiko na nakikisawsaw, bilang na ang araw nila kasi mismo na ang Pangulo galit na at mayroon siyang nabasa kong post ni Kipicho na may statement ang Pangulo na magsasampa ang Pangulo, Office of the President, ng economic sabotage laban sa mga contractors at ang mga congressmen na kasabwat nila. So, sige, deny pa more. Kailang very clear ang mga ebidensya na nakalap ni Senator Lacson na handa siyang makipagtulungan kahit anumang ahensya ng gobyerno na magsasampa ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal ito ng gobyerno. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos nilang tahanan. Panoorin yung video na ito. Salamat kayo sa Ginoo. Salig. Ay, kakapukat ka din. Kay ko ah. Tignan na ako. Ay, kaya. Nagani na labi kay Kema. Nagkalo. Wala na na baka kuang. Karon man nagyod si ate sa pag atop kay gitabangan lang sa iyang papa kay iyaning kuan kay wala siya iba na karon, so siya ra ang nagtukod ang iyang papa. Ang una na ako pasalamatan ang Ginoo kay di ko makabalay kung wala ang Ginoo. Ang sunod na ako nga pasalamatan kultur ang niya gatag sil daghan kay salamat kay sa imo dako ko salamat ba. Lagi nakigpuyo lang dai kati sa imong mama. Mo gina dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay-dugay na gid. Oh. So karon pa gyud ka nakabalay. Mo gid dai. Pila na kabuk imong anak dete? Upat. Upat na. So na kay mga estudyante. Na ko grade 9 o grade 4. Grade 9 o grade 4. So unsay panginubuhian nimo te? Ang akong bana driver ra gid sikat. Ga-drive ra sa sikat imong bana. Oo, so wala siya karon, so nagtabang ra imong papa sa imuha. Oo.
So salamat kayo te. Salamat sa ang nagkuha na ani nga sin. Oo. Dagan kay salamat sir. Salamat kayo.